Pupunta tayo ngayon sa pinakadelikadong lugar sa Mindanao nung panahon nung may gera pa ang ISIS at sundalo. Isang lugar na puro Muslim ang nakatira at kinatatakutan ng marami puntahan, ang Marawi City. Bago makapunta, ay dumaan muna tayo sa iba't ibang parte ng Mindanao. Mahigit 3 oras yung biyahe para marating yung lugar. Maya-maya lang ay may nakita na rin tayong mga mosque. Ang ganda din ng view dito, overlooking at sobrang lamig ng hangin. Eto nga, huminto muna tayo saglit para i-enjoy muna yung view. Ang ganda ng vibes, parang nasa ibang bansa ka lang. Tuloy ulit tayo sa biyahe habang ine-enjoy lang yung creation ni Lord. Inabutan na kami ng ulan at may mga checkpoint din kaming nadaanan. Ilang minuto na lang, malapit na tayo sa Marawi. Yo, ito yung Marawi City. Yan, tapos andito tayo. Ayan, dito tayo ngayon. So malapit na, konti na lang. Dito na, Marawi City na. Alas 6 na, biyahe pa rin tayo. At huminto muna tayo dito sa Prutasan para bumili dahil medyo nagugutom na rin. Kaya muna tayo ng saging. Saging muna, gutom na. Ginutom, kumain ng saging. Ayan, mamaya mga ilang minuto na lang Marawi na. Pero kain muna tayo ng saging. I love Marawi. Sunod ay dumiretso na kami at eto na nga, touchdown Marawi City. Pagkarating natin ay may mga ilang building tayong nakita na sira na at tinubuan na ng halaman. Maya-maya ay lumalamig na nga at nagfa-fogs na yung dinadaanan namin. Meron nga pala tayong imimit na magiging tour guide natin sa paghahanap ng mabibigyan natin ng blessings at pag-ikot dito sa lugar. Siya nga pala si Mama To TV Owa, isang napaka-humble na local vlogger dito sa Marawi City. Una na naming pinuntahan yung sinabi ni Mama To na Torel. Ginaid niya tayo papunta doon at pagkarating ay nagulat ako dahil nasa mababang parte sila ng highway na to at meron pa daw sapa sa likod. So yan, malakas-lakas yung agos ng tubig at doon yung pupuntahan natin. Medyo maputik yung daanan natin dahil kada hapon daw umuulan dito. Pagkababa nga ay binati agad kami ng mga bata na nagpe-prepare para magdasal. Sila yung mga batang Muslim na kinupkup dahil namatay na yung mga tatay nila o mga magulang. Nakilala din natin dito yung tumatayong tatay o teacher ng mga bata na si Ustad Junay. Pinakita niya sa atin yung sitwasyon nila kung paano sila magluto dito sa pinagtagping dirty kitchen nila. Nag-usap na muna kami ni Ustad at sinabihan na babalitaan na lang pag nakabalik na kami. Pagtapos ay pinuntahan na muna namin ni Mama To ang resort na tutuluyan namin ngayong gabi. Sunod, dumiretso na kami sa kung saan naganap yung mismong gera o ground zero kung tawagin. Pagkadating ay sumalubong sa amin tong malalaking building na abandonado na at puno ng tama ng bala at butas-butas na rin. Grabe ito. Dito nangyari yung mga bakbakan na malupit. Kasama si Mama To ay pinasok namin tong isa sa mga pinagtaguan ng mga ISIS dati. Nalaman din natin na yung mga butas ay ang nilulusutan nila kapag lilipat na sa kabilang building, di kaya pagpatakas na sila. Yan yung paglilipat sila ng kabila para ganito na, ipagbakan sila dito. May exit sila na ano. Ayan nga at meron pa tayong nakitang underground. Yun, grabe. Dito tayo sa ano ngayon. Nangyari mga bakbakan dito sa Marawi, yung siege na nagkaroon ng martial law. Grabe, dito pala sila nagkatago. May mga times na lumilipat sila ng bahay, binubutasan lang nila yung mga pader para makalipat sila anytime o makatago-tago sila. Daming putok ng bala dito, daming tama. Sigurado ako na may mga kababalaghan din dito, lalo na kapag gabi. Dahil kung iisipin mo ay maraming nawalang buhay dito. Meron din siguro na hindi matahimik. Dahil late na tayo dumating at lumalalim na din ng gabi ay nag-decide kami na magpahinga na muna at bukas na lang kami tutuloy. Dito nga pala kami nagstay sa A-Cabin by Judge Sibs. Sobrang bait ng may-ari at binigyan tayo ng discount. Maraming salamat po sa inyo. Pagkalabas nga namin ay sinalubong tayo ng napakakapal na fog. Kahit magtatanghali na ay mahamog pa rin dito. Sunod ay diretso na kami pabalik sa Ground Zero. Ngayon ay mas makikita na natin yung storya ng lugar. Touchdown, Ground Zero, Marawi. Halos lahat ng building dito ay puro sira at butas. Yung iba, pinili na lang siguro na ibenta ang lote nila dahil sa mga di magandang memories nila dito. Grabe, Ground Zero, Marawi. Dito talaga yung mga bakbakan nung siege na nagkaroon ng martial law. Yung mga time ng ISIS Maute. Pinasok ulit natin tong isa sa mga sobrang damage na gusali. Watch out pala kay Mama To TV Owa. So, local vlogger dito sa Marawi na nagtour sa atin kagabi. So, yun, dito tayo sa isa sa mga building na grabing tinamaan talaga. Butas-butas. Ayun o. Ayan, dun din o. Madugong labanan sa side ng Maute at mga sundalo natin. Puros malalakas na putukan at nakakalindol na pagsabog ang naranasan ng mga kapatid nating Muslim dito. Props sa government ng LGU ng Marawi. Kung kahit ganito yung nangyari sa kanila, bumabangon pa rin para sa mga residente dito, para sa mga kababayan nila. Dadasal natin na mag-boom pa kayo, bumalik kayo sa dati at mas maging progressive pa yung Marawi City. Nakakalungkot talaga yung na-experience nila. Kung sa iba pa nangyari, ewan ko na lang. Maya-maya ay nakakita na naman
naman tayo ng malalaking butas na nilulusutan ng mga nagbabakbakan dito. Tuloy lang kami sa pag-explore sa mga pinapasok namin at sobrang daming tama ng bala. Yung iba naman ay wasak na at halos mag-collapse na. Isang maling tapak mo lang, pwede kang malagay sa alanganin. Maya-maya ay lumipat na tayo at may nakakilala sa atin na subscriber na nagtatrabaho dito. Yan o, sakto may subscriber tayo. Dito sa Marawi, subscriber sa Marawi, let's go! Sa building naman na to ay nakakita tayo ng tunnel. Di natin alam baka may mga ginto dito sa loob. Grabe, ngayon lang nga tayo nakakita ng gantong tunnel sa personal. Parang may mga damit at may mga laman sa loob. Hindi na natin pinasok at baka may iba pa tayong makita. Eto nga, may napulot pa tayong basyo ng bala. May basyo pa. Anong bala ng ano to? Rifle? Parang mga M16 yata. Hindi tayo expert sa mga baril eh. Marami din ditong butas na nilulusot-lusutan ng mga maute. Paglabas dito ay kita na yung isang highway. Dito naman sa kabila ay may nakita ulit tayong tunnel na lusutan din papunta sa kabilang building. Medyo masukal na nga yung mga building dito. Binalutan na ng mga ligaw na damo o mga halaman yung buong lugar. Meron ding mga gamit ng mga naiwan dito at may mga damit pa nga na hindi na siguro nadala ng mga nagsilikas. Sunod ay lipat ulit tayo at paglabas ay kitang-kita tong napakalaking mosque. In-explore na naman natin tong building. Pagkaakyat namin ay ibang klaseng basyo na ang nakita namin. Yun, grabe. Kanina nakakita tayo ng basyo ng ano, ng bala. Ngayon naman meron tayong nakitang basyo. Nay, sanay! O yan, basyo ng droga. Bago ka? Bago. So yan, meron pang mga ganito. Oh. May nag-session, bago lang. Putik yan, grabe yung mga nakikita natin dito. Seryoso nga itong nakita natin at may gamit pa pang ihaw ng bangus. Meron din palang mga nagsisession sa mga sulok-sulok. Grabe yung nangyari dito ng panahon ng gera. Punong-puno ang lahat ng news sa Pinas ng tungkol dito sa Marawi. Ang daming kwento pero marami pa palang di nalalabas sa mga balita. Sabi din ay nagsilikasan na sa mga malalayong lugar ang mga may-ari ng bahay na nawasak dito. Yung dating napakagandang lugar at sentro ng Lanao del Sur ay naging ganto na. Pero di lang naman to natatapos dyan. Dahil bumabangon na pakunti-kunti ang Marawi City. At dahil matitibay din talaga ang mga kapatid nating Muslim doon. At ngayon, masasabi kong safe na. Maraming nag-warning sa akin na wag na pumunta dito at sa ibang lugar na lang. Pero mas lalo akong na-challenge na mapuntahan tong Muslim area. At the same time, kasama natin si Lord sa lahat ng oras. Kaya ba't tayo matatakot? Opposite ng mga sinasabi ng tao ay safe naman tayo dito. Kaya pwede rin kayong bumisita sa Marawi. Pagtapos namin makita ang mga naging damage sa Ground Zero ay dumiretso na kami pa uwi para mag-prepare naman sa malakasang ganap natin para sa mga batang ulila sa bahay ampunan. Ipapakita ko sa inyo yung naging misyon at ganap natin dito sa next upload.